kumampi sa akin? Opo, Sen, mula po mismo sa Malacanang, mariin po kinukundi na ngayon ng Malacanang ang usapin, meron naman ng oil crisis sa bansa at sinasabing sapat ang supply ng langis, ngunit umiiral po yung price disruption. Yun pala problema, Sen, ha? Price disruption, bunsod daw po ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi daw po ni Energy Secretary Sharon Garin at iginigiit din daw po ni Secretary Yusek Claire Castro na wala pong krisis sa supply ng langis, kundi nagkakaroon lamang po ng kaguluhan sa presyo dahil sa kaganapan po sa gitnang silangan. Ayun pala, Sen, wala tayong kakulangan sa supply. Hindi lang daw talaga mapigil yung pagsirit ng presyo. Ayun nga, dapat ipaliwanag. Kung wala tayong problema sa supply, bakit sumirit ang presyo? Oh. Na pati ang asawa ko nga, dinidiscuss na. Sabi niya, yung nabibili kong 100, Dati? sa laman ng basket nito, 200 na. So, paano ngayon? Hindi kaya pangkaraniwan na, lalo na sa mga kababayan nating nasa kalagayan mahirap. Paano ngayon? Wala bang epekto doon sa kanilang pangangailangan, sa mga pangunahing pangangailangan? Pagkain? Tsak po, meron yan, Sen. Paano yung inflation ngayon? Yung pinag-uusapan natin dito, Jen, yung banner inflation. Opo. Yung banner inflation, ito yung pagkakasama yung langis at saka pagkain. Yan ang mahirap kontrolin. Yun ang pinag-uusapan. Kung core inflation lang, medyo manageable yun. Manageable po yun. Ngayon, kung halimbawa, sumirit ang presyo at hindi lang pangkaraniwang pagsirit ito, mahigit 100%. Dahil sabi mo, tataas na naman ng 10 piso. Opo, bukas, Sen. Doon nga sa pangkaraniwan nating buhay, bago nangyari ito, yun lang, tumaas lang siya ng piso at 2 piso eh. Ay, nako. Nagkakanda ipit-ipit na eh. Paano ngayon ito? 100% ang itinaas. Nakwenta ba, nakwenta ba ng ating mga economic managers kung gaano ang pagdadalamhati na idudulot pa ito sa mga kababayan natin? Palagay mo may pagkain. Meron pa kaya siyang ibibili? Magkano pang pwede niyang ibili? Parang wala na po, Sen. Baka yun ang problema doon. May nakikita kang pagkain. Kaya pag sinabi mong merong supply, hindi tayo nahahangga doon. Merong supply pero sumirit ang presyo. Anong epekto sa tao nun? Dapat po mabibili. Hindi yung titingin-tingin lang ang taong bayan. Hindi lang sa mabibili, may pambili. Well, yun na nga. Wala Kasi talaga pambili. Sa supply, walang problema eh. May pambili kaya siya. Kasi ikaw na nga nagsabi kanina bago tayo magsimula, napansin mo dito sa Visayas Avenue. Sa mga kalsada ngayon, Sen. Nagbibisikleta na lang. Isipin mo kanina, matanda, nagbibisikleta. Siguro ayaw niyang magbisikleta dahil medyo matanda na yun. Baka mamaya, sumemplang pa yun eh. Pero napipilitan yung gawin. Napilitan dahil bibili siya ng gamot. May magta-tricycle yun. Magkano ang itinaas sa tricycle? Ang tricycle daw po ngayon, pag sasakay kayo, ay kontrata na. Dati po, 8. Para daw makatipid sila, gagawin nila kontrata, yung isang tao, babayaran niya lahat ng pasahero. Kung ilan man ang sakay noon, 4 o 5, lahat yung babayaran niya. Ganun po pangyayari. Bakit naman siya lahat ang magbabayad? Sasakay naman lahat yun. Hindi na nga po, hindi siya na magsasakay yung driver. Kumbaga, kontrata na. Isang tao lang ang pasahero, pero babayaran niya yung buong special trip po ang tawag. Para daw makamenos. Sino naman ang papayag ng ganun? Yun ang nga po, Sen. Kaya maghihintay. Ikaw, kahit ikaw may-ari ng Shell, hindi mo gagawin yun. Di ba? Ewan ko ito may-ari ng Chevron. Punuin yung di ba? Dapat punuin eh. Kasi hindi, puro special trip daw ang biyahe. So, ibig mo ba sabihin, normal pa ba yung ganung klase? Hindi talaga Kaya nga, yung sinasabi ko, yung pagsirit ng presyo ng hindi na normal ang buhay natin. Opo. Ay, naku. At mukhang lalala pa, Sen, dahil yung ultimatum... Ayan, mananakot ka na naman eh. Yung ultimatum ni Donald usapan natin Trump... kanina, pag dinidiscuss natin ito, huwag nating tatakutin ng ating mga kababayan. Ito yung nakakatakot talaga ito, Sen. Chicharo na nga. Hindi, habang binabanggit mo yan, dapat nakangiti ka kagad eh. Hindi, ang asim ng mukha mo, binabanggit. May suka kasi Natatakot nito. talaga eh. 48 hours. Ayan, nakangiwi. Ultimatum na inilabas ni President Donald Trump. Ang kanyang hiling, Iran, buksan mo na yung Strait of Hormuz. Ganun ba kasimple yun? Sabi niya, within 48 hours. Alam mo ba kung kailan ang deadline nito? Kailan tapatak yung 48 hours na yan? Nagtapos na. O di matake na siya? Ay, hindi pa. Hindi pa, kahimik pa. Hindi, nung pagkasabi yata eh. Ang Iran ang unang umatake, Sen. Umatake yung Iran eh. At nagbabala pa ang Iran. Kapag umatake kayo, wala na. Total closure ng Strait of Hormuz. Kasi may dumadaan pa naman talaga eh. Malaysian vessels at saka Indonesian. Kaya pwede nating sabihin ngayon, kung talaga may kaibigan tayo, halimbawa, ikaw ang may-ari ng
Ang Shell po, Shell. Oo. Wala kang kaibigan naman na tanker naman sa Marisa. Tsaka ikaw, pwede mong kasangkapanin. Indonesian plug. Oho. Pero actually, usapan natin, Sa akin may yan. deliver Opo, yan. sa akin yan. Nakaamba na yung aking vessel. Opo. Pagkano mong ganyan, salin na lang. Ayan, opo. Yan nakukuha sa pagkakaibigan. ASEAN tayo di ba? Totoo yan. Aha. Dapat mag-take advantage tayo sa pagkakaibigan sa ASEAN. Sa ganitong mga pagkakataon, kailang dyan mo gagamitin yung galing ng iyong pakikisama Kaya nga, sa mga leaders ng bansa. Kaya nga kami ni Nelson ay nakikiusap doon sa isang isang Commodore na siya nang manikluhod sa Hindi na yata Commodore yun. Mukhang... ano ba, Rear Admiral na ata. Oo, na-promote yun. Bilang isang ng sambayan ng Pilipino. Sa Caloocan, habang namumudmod ng 5,000 fuel subsidy, ano ang isinisigaw ng ating mga mahal na tricycle drivers? Duterte, Duterte, Duterte. Bakit? Hindi na po ma-contain. Kahit pa yan ay maglabas kayo ng pera, hindi na po mapipigil. Talagang walang maipakita ang Bongbong Marcos administration. Bakit? Because these political prostitutes, again, are very much busy with their sham impeachment hearing there in the Committee on Injustice. Ano, imbis na tugunan, paano tayo makapagbigay ng mas malawak na fuel subsidy, hindi lamang sa mga nagtatrabaho, nagmamay-ari at operator ng public transport, kundi pati sa mga araw-araw na mananakay. Ano, hindi lang naman yung driver ang nabibigatan at yung public transport operator, pati po yung everyday commuter. Bakit? Again, before we start our podcast today, ang halaga po ng piso kontra dolyar ay bumagsak na namang muli into 60 pesos and 50 centavos. Malaki po iyon. Malaki po iyon. And yet, anong tugon ng Malacanang? Wala pa daw krisis. Dahil wala naman daw pong problema sa supply at marami daw pong supply. In fact, over the weekend, nagpalabas po sila ng propaganda. Ito si Bongbong Marcos, panay propaganda lang ho ito. Naglabas siya ng dalawa dyan sa mainstream media. Una, nakapag-import, nakapag-secure daw tayo ng 300,000 barrels or bariles ng langis. Alam po ninyo, again, dito sa Tinig Maisog, ang nais po natin, maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Lagyan po natin ng tamang konteksto. Yung 300 bariles ng langis, ito po ay mas higit na mababa o maliit sa bilang ng ating araw-araw na kinukonsumo. Salamat po kay Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao for this information which I have verified myself and research on. Ang Pilipinas po, ang ating pong kinukonsumo na bilang ng bariles ng langis araw-araw ay 400,000 barrels. So, yung ipinagmamayabang ng incompetent Energy Secretary na meron daw tayong na-import na 300,000 bariles, kulang pa nga ho yun ng pang-isang araw natin. They're trying to project an aura of calm. Ang problema ni Bongbong Marcos, kagaya ng krisis sa langis at ang global economic crisis, meron po siyang krisis pagdating sa kanyang integridad. Wala na pong naniniwala Wala na pong naniniwala kay Bongbong Marcos. Kagaya din po yan ng kanyang mga troll. Yung mga troll na nabubuhay sa kakarampot na suhol mula kay Bongbong Marcos, tell us now, the majority of the Filipino people, kayo ba hindi nakakaranas ng sakit sa bulsa nitong sunod-sunod na higanting pag-angat ng presyo ng produktong petrolyo? Kayo ba ay hindi nasasaktan dito sa paparating na pagtaas ng singil ng kuryente, yung paparating na pagtaas sa singil ng tubig, yung pagtaas ng mga presyo ng pamilihin, ng pangunahing pamilihin, di ba? Nabubuhay sila sa kakarampot. Pero alam ko naman, araw-araw, nararamdaman nila ang krisis. Kaya lang, alam ho ninyo, pagka ikay mangmang, pagka ikay nabatuhan lamang ng tira-tira ng administrasyon ni Bongbong Marcos, sunod-sunuran ka na lang. Ano? We have to demand from our legislators, including from Bongbong Marcos, ano ng paghahanda ang ginawa mo dito sa hinaharap nating oil crisis at global economic crisis. Sabi ng Malacanang, wala pa raw krisis. Paanong wala? Bukas magtataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Siguro kayo hindi nyo nararamdaman kasi mali-maleta ang delivery ng pera sa inyo. Ano? Kailangan malaman ho natin ito. Huwag natin kalilimutan yung napakalaking kasalanan ni Bongbong Marcos. Ano po yan? Yung pagtatraidor sa kapwa natin Pilipino. Inihandog niya yung ating kapwa Pilipino, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kamay na naglalaway na banyaga. Wala namang kasalanan, wala namang jurisdiksyon. Pangalawa, yung araw-araw at patuloy na pagnanakaw, panggagahasa
sa kaban ng ating bansa. Yung kanilang pagsasalaula sa ating pambansang budget, yung ating GAA. Huwag nating kakalimutan, daan-daang Pilipino namatay dahil sa baha. Hindi naman dapat nagbaha. Ninakaw pala yung flood control funds. Wala pala yung flood control projects. Ghost pala o multo o katang-isip din nila yung flood control programs. Kagaya ng katang-isip na impeachment laban kay VP Inday. Ano? Ngayon, meron po tayong tinatawag na rules of court, yung Rule 130 Section 36, which I think akma po dito sa binibida nilang Ramil Madriaga na bukod sa incredible ang kanyang character at background dahil nga po ito'y nakakulong sa BJMP facility sa kasong kidnapping, sabi po sa Rule 130 Section 36, ang testimonya generally confined saan? Personal knowledge. Kailangan meron kang personal na kaalaman doon sa isang bagay na ikay nagte-testify. Ano? A witness can testify only to those facts which he knows of. His personal knowledge. Paulit-ulit po yun. Personal knowledge, personal knowledge. Doon pa lamang po sa paglalahad niya ng kanyang sarili at background na siya'y bahagi ng VP Security and Protection Group. Basag na po iyon Pinasinungalingan na mismo ni Colonel Raymond Lachica. Dati po ito, I believe, naging hepe ng VP Security and Protection Group. Yung mismong hepe nagsabi, wala akong naging taong ganyan. He was never part of the VP Security and Protection Group. Kernel po ito aktibo. Ito po yung mga nagsisilbi sa ating bansa, yung nagmamalasakit sa ating bansa. Yung handang magbuwis ng buhay para po ipagtanggol ang ating kalayaan, ang ating bansa. Ano? Sino po yung statement niyang kinakalaban? Ayun lang naman po nakakulong sa kasong kidnapping na nagtuturo po kay VP Inday ng kung ano-ano raw po ang partisipasyon niya sa VP Security and Protection Group. Ano? So dapat yun personal knowledge. Again, doon po sa desisyon ng Sara Duterte petition sa Supreme Court na napagdesisyon na po ito, sabi rin po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, ito po meron tayong mga basihan kasi nga dito sa ating tinig maisog, nais nating parte ng ating advokasya, mayangat ang antas ng pampublikong diskurso, makapagbigay ng linaw sa inyong agam-aga, mabigyan kayo ng tama at napapanahong impormasyon. Sabi po doon sa desisyon ng kasong ito ni Senior Associate Justice Leonen on the topic of due process. Due process. Yung resolution ng articles of impeachment should be accompanied by evidence. Wala nga pong ebidensya. Babalik tayo doon sa laging pinipilit na mga complainants. Haka-haka, ala-chamba, fishing expedition. Baka sakali. Pagka ganun po ang direksyon ng hearing, di yung magiging hatol din dyan, haka-haka, baka sakali, base sa fishing expedition. Bawal din po yon, hindi ba? Sa local level. For example, the president now is trapped between two evils. Sino pipiliin niya? Oil excise tax, 136 billion collection from May to December, or yung araw-araw na inireklamo ng mga Pilipino, mga motorista, na gawing mababa nga ang presyo ng langis. Saan dito papasok yung political will harnessed through experience? So yun yung isang malaking desisyon, and it's a political decision kasi may tatamaan kang mga programa kasi the rule of thumb in government spending and budgeting is pagka may finurgo ka na isa, dapat meron kang pangtapal o meron kang ipagkukunan para ma-augment mo yung ifo-forgo mo na isa. So ang tanong diyan, ano yung pwedeng pigain na pwedeng pang programa na malaking mawawala lalo na pag nilip o sinuspend yung value-added tax kasi bilyon talaga yung mawawala dyan at maraming mga programa na maaaring pondohan. So, baka pwedeng bumalik, ang balita natin kanina sa mga news outlets at nailathala sa SMNI, ang paggagawa ng isang, inatasan ng Pangulo gumawa ng isang body or special body na titignan itong krisis na ito. So, ano yung pwedeng gawin? Tignan natin kung ano yung mga programa na pwedeng isuspend muna. Pag ito nawala, ito dito natin papupunta. Kesa naman lalong mabaon sa hirap yung ating taong bayan. May naka-contingency na 20 billion na fund para hindi tayo maiwan. Pero ang nakakalungkot pag binalangkas mo ito, malaking percentage nasa infrastructure. So, need mo pa ba itong infrastructure program ngayon na kung saan
mas marami yung nahihirapang mga Pilipino, or baka po pwedeng i-phases mo muna o as per priority itong mga infrastructure program na ito na nakabatay doon sa pangangailangan ng lugar o as per priority talaga. Because as far as we are concerned, ito yung prioridad muna ngayon eh. Dahil pabigat na ng pabigat. It's just a matter of time, Sir MJ. Tataas yung inevitable ang pagtaas ng pamasahe. Pag tumaas ang pamasahe, susunod na dyan ang presyo ng mga bilihin. Anong address na gagawin ng gobyerno natin? Ayuda na naman. Pamimihasain na naman natin sa ayuda ang ating taong bayan. So, nagiging vicious cycle na pagdedepende ng taong bayan pagdating dito at pagka-come up ng mga band-aid o yung mga stopgap measures lamang. So, kailangan natin dito yung long-term solution. Opo. Pero Prof, ang crisis kasi time is of the essence, yung agarang desisyon ang hinahanap. Tinatanong ngayon, kung may political will, bakit pa kailangan ng special committee or special body or crisis committee to decide on things wherein ang kapangyarihan na nasa kamay ng presidente and he could have take advices from his cabinet and decide directly kasi nga isap ang pangangailangan o ang tugon dapat ng gobyerno. Exactly, Sir MJ. So, isa din yang napaka-importanting konsiderasyon sapagkat yung decisiveness ng ating pangulo ay susukatin dito yung paraan ng kung paano siya magdesisyon dahil ito ay agaran at hindi po nangangahulugan at para maintindihan din po ng ating taong bayan, hindi nangangahulugan na pagbukas nagtigil putukan, otomatiko nang makakarating kaagad yung langis sa atin. Tandaan natin, nagkaroon na ng problema at inatake na ng Iran yung oil refinery ng ibang mga bansang nagpo-produce nito. So ano yung nangangahulugan dyan? Napinsala yung ibang mga pasilidad na kung saan yung produksyon ngayon ay maiipit din. So maaaring tapos na yung gera pero hindi natin alam kung gaano katagal na mataas yung langis. At tandaan natin, wala pa tayo sa punto na yung supply yung nawawala. Ang problema pa lang natin ngayon ay yung patuloy na pagsirit na taas ng presyo pa lang. Nakakakaba at nakakatakot dito ay yung walang dumating na supply sa atin o hindi magbigay ng supply dahil nangangailangan din yung ating mga kartig na bansa. Ngayon, bilang leader at sa ating mga leader, mga opisyalis natin, natugunan at makita itong problemang ito. Opo, at gaano kalaking wake-up call ito, Prof, sa sambayan ng Pilipino, sa pamahalaan? Dahil meron na tayong rehearsal ng COVID eh. 'Di ba? Tapos dapat, 'di ba, nakapaghanda na tayo, nakapag-practice na nung panahon 'yon, ayuda, fuel na solutions. Walang nangyari, Prof eh. No? So, dahil sa mga nakalipas din naman na administrasyon, hindi ito nakita na hindi naman akalain na magkakaroon ng ganito. Pero ngayon na meron ng ganito, paano natin ipoposisyon yung sarili natin sa mga susunod na panahon? Maraming panukala na magkaroon din na hindi lang at magkaroon na ng amendment sa oil deregulation law. So maraming approach na po pwedeng pag-aralan sa long term. Pero ang immediate response una sa lahat, paano mo mapapababa o paano mo muna ma-stabilize sa laki ng presyo at higit sa lahat, yung paano yung measure ng government na paano maiiwasan ang pagsipa naman ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Because it's just a matter of time. Pwedeng sabihin, nagbigay ng commitment yung ibang mga negosyante na hindi mo na magtataas in consideration for humanitarian purposes at malasakit sa ating mga kababayan. Pero may certain period lamang siya at ito ay hindi na talaga may iwasan. So habang wala pa ito at hindi pa nangyayari, nakikita na natin, doon na rin din tayo eh. Ano yung gagawin natin? Paano kung magugulat na rin tayo pagising natin? Ang halaga ng tinapay o halaga ng ganitong halaga ng gulay halimbawa ay sobrang laki na o sobrang taas na dahil wala nang maiangkat din. O bukod sa lahat dun, paano kung dahil wala nang supply, wala nang pagkain na makapunta dito sa Metro Manila dahil dependyente tayo doon sa mga gulay o yung mga pagkain na nanggagaling sa labas ng Metro Manila. Ano ang contingency measures? Paano kung pagtingin natin, umaabot ng 500 piso ang isang kilong kamatis o sibuyas o repolyo na manggagaling sa Benguet o kung saang lugar pa man, na ipapataw rin lang din sa consumer yung presyo o yung halaga. So, diyan na yan magsusunod-sunod na yan. So, ang tanong, ano ang gagawin ng ating pamahalaan para maiwasan ito? Tandaan natin, nagsisimula ng sumipa din ang presyo ng bigas. Susunod na dyan yung mga gulay at yung ibang pangunahing bilihin. At hindi mo rin din masisisi yung mga negosyante dahil at the end of the day, nagnenegosyo lamang din sila. At yun yung mahirap, papataw o ipapasa lamang sa mga consumer. Opo, bago lang ulit si partner Admar, Prof, do you think itong mga
weakness o mga kahinaan po na lumantad dito po sa Sigalot sa gitnang silangan kung saan apektado po yung ating supply ng langis at mataas na po ang presyo ng gasolina at ng oil supply, do you think it will serve as a catalyst, Prof, para baguhin yung ating constitution? Kasi maraming hadlang, Prof, at hindi na akma itong ating 1987 constitution. Sa year 2026 na iba na po ang pangangailangan at iba na po ang drive, no, ng buhay ng mga Pilipino. Mako, matagal na ho nating panawagan at advokasya yan na panahon na para balangkasin ang ating 1987 Constitution. Pinag-uusapan hanggang ngayon, hindi matapos-tapos yung debate ng anti-political dynasty provision. Palitan mo yung sistemang pampolitikal natin. Higit sa lahat, yung pinaka-importanting provision ng ating 1987 Constitution is the restrictive economic provision dahil dyan sa 60-40 arrangement na yan. Bagamat may train law, bagamat merong ganyan, may mga measures na ito pero half open lang tayo. The only way para makapag-attract tayo ng more investment sa Pilipinas, buksan natin ang ating pintuan ng 100% para makakuha tayo ng foreign direct, mataas na percentage at maka-attract tayo ng foreign direct investment sa ating bansa. Gusto kong i-call out minsan, di sila nahabag nung sinabi ni PRD sa kanila na sinabi na sa inyo kung ano nangyayari. Si PRD na yung nagsabi, ito ang nangyayari sa gobyerno. Kung hindi sila mag-act, that's on them. Alam niyo ibig sabihin nun? Sa kasaysayan, nakatala na yan. Kayo, alam niyo na nagnanakaw yung presidente. Alam niyo na naghihirap ang mga tao. Alam niyo na tumataas ang incidence ng gutom. Ano lang ang ginawa ng gobyerno? To this day, pinagtatawanan nila yung gutom. Yan po yung kanilang directive sa comms nila. O lahat ng magsabi na because ako yung victim dyan nung sinabi ko, Mr. President, gutom na kami. Abogado ka, gutom ka. Ay. Instead of reacting on the lack of corrective policy by this government to mitigate yung middlemen ang yumayaman at yung mga farmers naghihirap, they would rather bash the critics than actually try to change the system. Ang laki kaya ng bayad if totoo yung naririnig ko sa mga bubuit dyan sa Kongreso, 13 million ang inallocate nila for the tolls. Kasi may budget kada congressman for tolls, for social media tolls. So, papaisip ka, di ba? Na yung kanilang policy, instead of addressing the issues na naghihirap yung farmers, mataas ang cost ng pagkain, pero yung farmers, hindi sila nagbe-benefit dun sa taas ng cost na yon. What are they doing? They fund tolls to bash the critics. Yun. So, para sa akin, kung nakikita ng military ito, kung nakikita nila na, and yung mga taong naghihirap, palibasa, ano ba tingin nila sa sarili nila? Elite na ba sila? Hindi na sila katulad ng mga poorest of the poor, Dahil tinaasan na ni PRD ang sweldo ninyo. Wala na kayong puso para sa mahihirap. Ganun ba yun? The mere fact na napakatahimik sila, simple lang yan. If you are not trying to change the status quo, you are upholding it. You are protecting it. So, totoo na yung sinasabi ng iba. Dati ayoko maniwala. Armed Forces of the President.